Maraming salamat po muli sa pagkakataon ito na nabigyan tayo ng pagkakataon ng mga pagsalita sa congregation na ito. At isang malaking blessing po na nakapagsasanay tayo. Nasasanay ang ating mga natututunan. Bukas po pala, iniimitahan ko kayo kung saan makakapunta kayo. Kasi anniversary namin ni Mrs. 10 years anniversary namin. Doon ulit sa dati, sa may Dubai naman. Ano pangalan naman? Swiss Hotel. Pero hindi po yun ang ipipreach ko tonight. Hindi po about doon. Kundi, sige po tayo pong lahat ay magsitayo. Buksan po natin yung ating mga Bible sa Acts chapter 2, verse 42. Acts chapter 2, verse 42. Diyan na po ba kayo? Acts chapter 2, verse 42. Nandiyan na po kayo, sabay-sabay po natin basahin. Ready? Read. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine, fellowship, in breaking of bread, and in prayers. Let's pray. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa gabi ito. Nagpinako namin muli dito sa bahay sambahan upang panalangin sa bawat isang Panginoon at makapag-aral niyo sa salita. Salamat po na Banal na Espiritu mo ang siyang mag-lead muli sa bawat isa sa amin at maintindihan namin, Panginoon, yung aming pagkakaaralan tonight. Ikaw po, Panginoon, magbigay sa amin ng katalinuhan. Hamunin mo kami sa pamagitan ng iyong salita, Panginoon. Tagoy niyo po ang iyong tagapagsalita sa likuran upang ipaglaman ng mga papurihan. At dalangin ko, Panginoon, na proteksyonan niyo po ang church villa na ito at takluban mo ng iyong banal na dugo upang hindi makagambala ang kaaway. Ingatan niyo rin po yung mga kapatiran na pupunta pa lamang sa pagbiyahe mo at sila dito ng safe and sound. Sa matapos po ang aming gawain sa aming pananalangin mamaya, ito po siyang mamuna. Nawa ko bigyan ka namin ng kaluwalhatian sa gabi ito. Pinupuwi ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Please be seated. Last Monday, kala ko hindi ako makakapag-preach. Kasi sabi ko sa kanila, hindi ako makakapag-preach sa Thursday. Sabi ni Hebs. Bakit? Sabi ko, may nakaready naman ako na preaching, kaso lang, nagawa ko na yung preaching, kaso lang, sabi ko, di pa ako chinek ko muna yung sarili ko, nakapag-soul winning pa ako. Kasi yung topic, soul winning. Pero ngayong gabi, hindi ito about sa soul winning lang. Itong message na to, kasi after ng ating church anniversary, akala ko totoo yung sinabi ni Pastor na magpipreach ako nung susunod na Thursday. Nagjo-joke lang pala siya, kaya naghanda ako ng message na yun. Pero, kaya itong message na to, from that time ko pa na ready. Pero, may mga naka-ready naman ako na preaching, kasi lang yung iba kasi na-preach na nung ating mga kapatiran. So, itong preaching na to, yung nakahanda akong isang message, itong preaching na ito, bago siya. So yung isa kong preaching, dito siya sa Acts chapter 4, pababa, pataas. Pero itong preaching na ito, Acts chapter 2. Balikan natin muna kung bakit ito yung ating pag-aaral ngayong gabi. So, itong chapter na ito, dito ipinakita yung unang church na nabuo. Okay? Although meron ng church sa panahon ng ating Panginoon, pero balikan muna natin kung ano yung mga nangyari bago ang church na ito. Siyempre, kung babasahin natin sa chapter 1 hanggang dito sa chapter 2, may mga nangyari dyan. Nandiyan yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesus sa langit. Nandiyan yung pagpili nila kay Matias sa kapalit ni Judas. Tapos, andyan yung binigyan sila, di ba, ng Holy Spirit para makapagsalita sila ng mga other tongues, para maintindihan sila. Tapos, yung nag-preach si Peter, at merong 3,000 souls na nasave. And then, after that, may marami yan, kaso yun lang yung nalista ko. Ito na, yung first church na natala dito sa Bible, sa Book of Acts. So, ngayon, pag-aralan natin kung anong matututunan natin sa church na ito. Okay?
So, sabi dun kanina, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. So, ang title ng message na ito is Continue Steadfastly. So, una, bakit ba continue steadfastly? So, makikita natin sa ating verses ngayong gabi. Number 1 point, hindi na magpapaligoy-ligoy pa, continue steadfastly in His Word. Sa kanyang salita, di ba? Ano nga ba yung ano pa ba yung pagkukunan natin ng bakit ba tayo naligtas? Ano yung magpapalakas sa atin bilang isang Kristiyano? Bakit tayo naligtas? Sa pamamagitan ng kanyang salita, di ba? Ngayon, sinasabi natin na safe tayo. O naligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang salita. So dapat pag-aralan natin yung hanapin natin yung kaligtasan na yon dito sa Word of God. Okay? Kumbaga, kasi meron time diyan na nung buhay pa ang Panginoong Jesucristo, meron time diyan na kausap niya yung mga Jew. Kausap niya sila at hindi sila naniniwala na ang Panginoon ang Messiah. So sabi ng Panginoon sa kanila, si John 5:39, search the scriptures, for in them, buksan natin yung book. Meron ba dyan? Wala pala. Buksan natin, John 5:39. John chapter 5, verse 39. Total, may ikli lang naman itong preaching ko. Mag-open na lang tayo ng Bible. John chapter 5, verse 39. Sabay-sabay po natin basahin kung nandiyan na kayo. Ang sabi, search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Sino ba magpapatotoo na ang Savior ay ang Panginoong Jesucristo? Ang Biblia, ang Bible. So, sabi niya dyan, search the scripture. Kung sinasabi natin na ang kaligtasan ay magmumula sa ating Panginoong Hesus. So, hanapin natin dito sa Biblia. Ito yung magpapatunay na ang Messiah ay ang Panginoong Jesucristo. Diba? Pangalawa, hindi lang bastang babasahin. Ano pa? Study. Okay? Study. 2 Timothy chapter 2, verse 15. Buksan natin. 2 Timothy chapter 2, verse 15. Kung nandiyan na po kayo, basahin natin sabay-sabay. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not be ashamed, rightly dividing the word of truth. Hindi lang bastang hahanapin, kundi dapat pag-aralan din natin. Okay? Ano pa po? Yung lagi nating ginagawa dito every Sunday, hindi nire-recite natin. Joshua 1:8. Alam ko, kabisado na natin yung kahit hindi na natin na buksan. Ating basahin nga yan. I recite, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Dapat hindi daw ito mawawala sa ating bibig, araw at gabi. So, ibig sabihin, hindi lang natin ito bastang hanapin, hindi lang bastang pag-aaralan, meron din memorization. Okay? Kailangan din natin yung tandaan. Okay? Tandaan para dahil dun sa kasunod. 1 Peter chapter 3, verse 15. Ang sabi dyan, chapter 2, verse 15, but sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of hope that is in you with meekness. So, search the scripture, hanapin yung katotohanan dito sa kanyang salita, study, meditate, okay, memorize natin, at pangatlo, i-share. Okay? So, yun yung mga dapat nating gawin. Continue in His Word. Sabi ng kung mapapansin nyo, meron akong mga ginagawang pagka ako'y moderator. Pagka ako nagmo-moderator, di ba minsan may trivia ako, di ba? May mga trivia ako. Sabi nila, si Brother Nick, laging may trivia. Laging alam ng trivia. Eh, syempre, saan ko ba makukuha yung trivia? Sa pagbabasa ng kanyang salita. Doon ko lamang yun makukuha. Diba? So, sana,
wag maubos yung yung panahon natin sa mga walang kwentang bagay, sa pag-aaksaya ng oras sa TV, sa pag-aaksaya ng oras sa social media, sa paggagala, sa pagpupuyat, saan pa? Kuminsan sa trabaho natin, saan pa ba? Maraming nakakahadlang di ba? Lalo na yung panunood ng TV, di ba? May joke nga ako dito eh. Baka mamaya kasi nauubos na yung joke ako inanda. Baka mamaya kasi nauubos na yung oras natin sa panunood ng mga series na movie, di ba? Lalo na pagka-Korean movie. Baka nauubos na lang ito. Pati yung accent natin na Tagalog, nagiging accent na ng Koreano. Maraming salamat po ito kay Dida. Mga ganun pa. So sana, huwag natin ubusin yung natin, yung time natin sa mga ganun bagay. Kahit dun sa mga verses na nakita natin, search, study, meditate, and share the Word of God. So, continue steadfastly in His Word. Number 2, bilis ko pala. Number 2, continue steadfastly. Mababasa natin sa verse, balik tayo sa Acts. Acts chapter 2, verse 42a pa rin yun. Ang sabi dyan, and they continue steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship. So, hindi lang sa kanyang salita, kundi in his assembly. Yeah. So, sabi dyan, sa verse 46a pa, and they continuing daily with one accord in the temple. So, meron tayong worship service. Ayun yung mga assembly na ating ginagawa dito sa church. Meron tayong worship service. Sa Pilipinas, meron silang tinatawag na gospel hour. Pero dito, ay nga sa napag-usapan namin last week, medyo mahirap nating magawa dito. Pero tignan natin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Pero yung gospel hour kasi meron yung sa gabi yun. Okay? So, merong worship service sa umaga, yun ang tawag namin, and then gospel hour sa gabi ang tawag namin. And then, itong prayer meeting. So, anyway, shout out nga pala dun sa mga nanonood dyan. Hindi, joke lang po. Shout out sa inyo. So, yun lang, hindi lang worship service yung importante na pag-attend. Hindi lang yung Sunday service, hindi lang yung worship service ang importanteng dapat nating atinan. Kundi yung bawat yung prayer meeting ito. Importante ito. Kasi ito yung time natin para manalangin para sa bawat isa. Okay? At nagpapasalamat ako dahil sa inyo na mga nanalangin sa akin, dahil alam niyo naman na nawalan ako ng trabaho. At kung hindi dahil sa inyong mga panalangin, hindi ako magkakaroon ng trabaho. Diba? Tingin niyo ba? Sabi ni, natanong ko so, nagpapasalamat ako dahil ako na-hire na ako. Salamat sa prayer niyo, hired na ako dun sa WSO. At tinanong ko si Auntie Chu, sabi ko, Auntie Chu, bakit punta ako sa office niya? Bakit binigay sa akin, hired na lang ako, pero binigay sa akin isang lumang teacher, tapos isang bagong teacher. Dapat di ba dapat parehas luma? Sabi ni Auntie Chu sa akin, hindi, oo nga eh, hindi. Pero, mo kasi, sabi ni Ian, si Ian yung assistant principal namin, sabi ni Ian, parang hindi ka na raw bago. Pumapalakpak na may tenga ko. Parang hindi ka na raw bago, alam mo na daw lahat. So kung iisipin natin, parang ang dahilan sa galing ko, di ba? Pero hindi. Hindi dahil doon. O baka mamaya, sabihin din natin, maisip din natin, tingnan mo nahil ka. Kasi andyan si Auntie Chu, nagpatawala. Hindi rin, di ba? Kasi kung hindi naman kalooban ng Panginoon, hindi yun ibibigay sa akin. Pero sa tulong ng panalangin ng bawat isa na naandito, yeah, sinagot ng Panginoon yung prayer ko na matanggap din sa school. Di ba? So yun yung nagagawa na maraming nananalangin. So kung meron kang prayer request, pumunta ka dito sa church. Dito mo dalhin yung prayer request mo. Gusto mo ng blessing?
Sabi sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo yung gawain ng Panginoon. Meron kang prayer request, maaring sa kalusugan mo, maaring sa family mo, maaring sa trabaho mo, relasyon, di ba? Dali mo yan dito sa church at ipag-pray natin. Ang panalangin ng marami, di ba? Mas makapangyarihan. Diba? Kung susunod, yan na nga but seek ye first the kingdom of God. Kung susunod lang tayo sa Panginoon, at subok na yan, di ba? Kaya nga nasabi sa Matthew 6:33. So ano pa? So, worship service, importante, syempre, kailangan natin umattend. Pero hindi lang yun. Kailangan din natin umattend ng prayer meeting. Ano pa? Yung mga church activities natin, yung group fellowship. Diba? Merong men, merong ladies, merong single. Kulang na lang yung mga bata eh. Pero hindi. Ito may mga group activities tayo. At sabi ko nga dun sa kay Brother Mike, ni-encourage ko siya, tulungan niyo ako. Sabi ko sa kanya, Brad, attend ka ng men's fellowship. Kasi importante yun. Marami kang matututunan doon. Yung mga hindi mo naririnig sa preaching. May mga nag-share dun sa taas ng kanilang mga experience, kanilang mga napagtagumpayan, kanilang mga ano ba? Yun, marami mga about sa salita ng Panginoon, doon ka makakarinig at makapagbibigay, makapagpapatibay sa'yo sa pananampalataya mo. So attend ka, so tulungan niyo ako, pag-pray natin. So isa yun sa assembly. At meron din akong kasalanan kasi kung minsan hindi rin ako nakaka-attend nung meeting namin every Saturday. Importante rin yun. So sorry. So yun yung mga kailangan nating unahin, di ba? Assembly. Sabi ng Hebrews 10:25. Andiyan ba yan? Hebrews 10:25. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Tignan natin ano sabi. As ye see the day approaching. Pasamaan na ng pasama ang mundo, di ba? Ngayon, basta pasamaan na ng pasama ang mundo. Kaya ang sabi dyan, no? But exhorting one another, nagtuturuan tayo. Tinuturuan natin yung bawat isa. May pag-rebuke din dyan, minsan, di ba? So, importante talaga yung assembly ng church, yung church assembly. Yung pag-attend natin dito sa assembly. So, yun. Ano pa? So, kanina, continue steadfastly in His Word, in His assembly. Next, in His compassion. Verse 42b. Ano sabi dyan sa verse 42b? And they continued steadfastly in the apostles' doctrine, fellowship, and in breaking of bread. So, makikita natin dyan, His compassion. Ano, sa verse 44, and all that believe were together, and had all things common. Verse 45, and sold their possessions and goods, and parted them to all men, as every man had needed. So, compassion. Dagdagan natin, compassion and passion. Anong pagkakaiba niyan, brother Nick? Compassion, ito yung parang nakikiramay tayo sa pinagdadaanan ng ating mga kapatiran. Okay. Merong mga sabihin na natin sige, compassion. Sabihin na natin nagdadalamhati. Yun yung kailangan nating damayan. May mga taong naghihirap. May mga kapatirang may pinagdadaanan. Ito hindi lang to sa hindi lang to sa material things. Hindi lang sa material things. Good. Pati rin sa spiritual things. Spiritually. Okay. Meron kasi mga kapatiran na nanghihina tayo sa kanilang pananampalataya na kailangan din natin na ipakita yung compassion natin para sa kanila. Sa pamamagitan ng syempre, yung kanina binasa natin, prayer, diba? Isa yun sa makapag-lift up sa kanila para makabangon sila. Okay? Visitation, Bible study. Importante yan. Kinakamusta pa ba natin yung mga kapatiran natin na wala dito? Yung pag-send ng isang message sa messenger o sa WhatsApp or
kung ano mang social media ang ginagamit natin, gamitin natin. Kamustahin natin sila. Di po ba? Yun yung compassion na pwede nating ibigay sa bawat isa. So sabi nga dito, merong dalawang family, di ba? Una, nung tayo ay nasa David's family. Ngayon, dito na tayo sa family of God, yung mga believers. So sila yung dapat natin pakitaan ng compassion. Okay? Visitation, importante yun. Kung minsan kahit ayaw nilang mag-reply, ayaw nilang kahit isinso na lang tayo, sendan pa rin natin sila ng mga pangangamusta, mga Bible verses na pwedeng makapagpalakas sa kanila at makapagpabalik. Ano pa? Yung kanina sabi ko, hindi lang compassion, yung passion. Yung passion naman, kung kanina para tayong nakikiramay, yung passion, etong passion, halimbawa, artist ka, hindi ka mag-drawing, passion mo yun, di ba? Pag-drawing, halimbawa, singer ka, passion mo yung pagkanta, basta yung mga gano'n, tumutugtog ka, gusto mong tumugtog, passion mo yung tumugtog. Pero, yung passion na ginawa ng ating Panginoon para sa ating mga tao, yun dapat ang meron tayo. Passion for soul. At hindi tayo magkakaroon ng passion sa isang kaluluwa kung hindi rin tayo ililid ng banal na Espiritu para i-share sa kanila yung gospel ng ating Panginoon. Yan. Diba, ang Panginoon nagkatawang tao. At sabi nga sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish but have everlasting life. Passion ang tawag doon. Diba? Yung pagbibigay niya ng kanyang bugtong na anak para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Buhay ang binigay para palitan yung ating mga kasalanan, para tubusin tayo sa ating kasalanan. Yun ang passion ng ating Panginoon. At simula nung na-receive natin yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon, doon pa lang tayo magkakaroon ng passion. Kasi yung Holy Spirit, yun ang maglilid sa atin para i-share din ito sa iba. Kasi yung kanina sinabi ko sa inyo na mga passion mo sa pagkanta, pwede mo lang gawin yun kahit kung gusto mo, kasi gusto mo yun. Yun ang passion mo. Pero yung pag-share ng salita ng ating Panginoon, medyo mahirap gawin yun. Pag walang leading ng banal na Espiritu at pag wala kang Holy Spirit, mahirap gawin yun. Kaya nga sabi ko, isang tinignan ko last Monday bago ako mag-preach. Sabi ko di ba kanina, nakapag-share ba ako ng Word of God bago ako mag-preach? Kasi kailangan meron tayong passion sa pag-share ng Word of God. So kung tumatayo tayo dito sa pulpito, tayo nagtuturo at nagpipreach, dapat ganun din sa labas, hindi lang dito sa loob. Diba? Share His Word. Marami tayong nakakasalamuha. Sa trabaho natin, nagpapasa. Pag-join ko sa year 6, April 29. Siyempre, gusto ko makapag-share ng Word of God. So pagdating ng morning, so inano ko sila, kinausap ko sila. Tapos nag-share ako ng Word of God. So yung dalawa doon, tatlo kasama si Dea. Dea, shoutout sa'yo. So kasama tatlo sila. Ano sila? Si Dea, kami ni Dea, Baptist, tapos isang Pentecost, tapos isang born again. So yung dalawa, syempre, medyo may alam na yun sa Word of God. So medyo panig sa akin ng ganyan. Pero yung isa doon, Catholic. At yun yung pinaka, alam ko pa yung ganyan sa atin. So pag-share ko ng Word of God sa kanya, sabi niya sa akin, nung huli na, nung matatapos na, sabi niya sa akin, dapat meron tumayo. Gulat ako.
dapat meron din tayong gawin para sa sarili natin. Dapat gumawa rin tayo ng mabuti. Sabi ko, nagulat ako. Sabi ko, opo, tama naman po yun. Tama naman po yun na dapat makita yung kabutihan sa ating buhay pagkatapos nating tanggapin ang Panginoong Jesucristo. Bakit? Yun yung fruit of the Spirit. Sabi ko sa kanya gano'n. So, sabi nga po sa Ephesians 2:8 and 9, for by grace are ye saved through faith. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Kasi pagka halimbawa, kunwari, namatay tayo ngayon, tapos napunta tayo sa langit, tapos hindi natin tinanggap ang Panginoon. Pero andun tayo sa langit, ano sasabihin natin? O kita nyo, dahil sa kabaitan ko, andito ako sa langit. Magyayabang tayo, di po ba? So medyo nag-line siya doon. Tapos yung dalawa namin kasama, medyo nag-support din sila kasi nga born again daw sila. Okay. So, alam mo yung pagkakataon na huwag nating sayangin. Pag meron na tayong nakasalamuha na ibang tao, share na kaagad natin ng kanyang salita. Diba? Ang Word of God, ang Gospel. Ngayon, ang pinag-pray ko, paano ko share yung mga teacher ko. Nagpa-practice na ako ng English eh. Kasi medyo mahirap yun. Pero pinag-pray ko. Tapos, hindi lang yung dapat yun nga, sabi ko, pagka nakasalamuhan natin sila, ipag-pray na kaagad natin, o gumawa na tayo kaagad ng hakbang para makapag-share ng Word of God sa kanila. Hindi yung pagpaalis na tayo, tsaka lang tayo mag-share. Sige, share lang po tayo, tapos hindi ka tayo magkikita bukas. Okay naman yun, pero syempre, yung unang makasalamuhan natin sila, huwag na natin sayangin yung pagkakataon. Yeah. O kung hindi kaya, pwede namang magkakit ng gospel tracts. Di po ba? O kaya mag-invite sa church. So, yun yung point number 3 natin. Continue steadfastly in His compassion and passion. And last, so hindi lamang in His Word, in His assembly, in His compassion. Sa last, punta tayo sa verse 42c. Ano sabi dyan? And they continue steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. Tuloy-tuloy pa po ba ang pananalangin natin sa Panginoon? Hindi lang yung sa prayer meeting kasi yung araw-araw na prayer natin, yun ang ibig ko sabihin. Tuloy-tuloy pa po ba yun? Baka mamaya nakakatulugan na natin yung panalangin. Sabi nung isa, ay nagpe-pray naman ako, Brother Nim, sa pagkakain. Dapat lang, di ba? Hindi naman tayo hayop na pagka inabutan mo ng pagkain, kakain na kaagad. Di ba? So dapat mag-pray tayo sa bago kumain. Pero ang tinutukoy ko dito is yung ating personal prayer. Kung meron tayong personal devotion, kanina sabi ko, dapat meron din tayong personal prayers. So araw-araw. So do you pray continuously? Dapat po, di ba? And marami tayong pwedeng ipag-pray. Yung ating mga kapatiran, yung ating pastor, yung family niya, mga missionaries natin, loved ones natin na hindi pa saved. Ito, may naalala ko. Dun sa discipleship, nakalimutan ko yung pangalan niya. Si Mueller. George Mueller. Nabasa ako doon na yung habang nabubuhay siya, meron siyang 60 na taong pinagpipray. Meron siyang 60 na taong na pinagpipray. Pero habang nabubuhay siya, hindi yun sinagot ng Panginoon. Okay. Sinagot yun nung siya'y namatay na. Dahil may mga umaten. Ang prayer niya is sana may 60 na kaluluwa na ma-save. Okay? So habang nabubuhay siya, hindi yun nasagot ng ating Panginoon. Nung namatay siya, doon pa lang unti-unting sinagot ng Panginoon. Una doon sa kanyang eulogy, di ba? Doon pa lang sinagot yung iba, tapos unti-unting sinasagot ng Panginoon. So ibig sabihin, hindi
hindi habang buhay tayo, sasagutin ng Panginoon yung panalangin natin. Kung minsan, wala na tayo dito sa mundo, doon pa lang unti-unting sasagutin ng Panginoon ang ating mga panalangin. Diba? So, sabi ng 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Diba? Walang humpay sa pananalangin. So, manalangin tayo palagi. May mga problema tayo sa ating buhay. May mga pasasalamat tayo sa ating buhay. Hindi lang problema. May mga pasasalamat din, di ba? Ipagpasalamat natin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Okay? So, yun yung ating, bilis ko, 30 minutes ha. Yun yung ating napag-aralan ngayong gabi. O ngayon, magdagdag tayo conclusion. So, maaaring yung church ng yung first church na ginamit dito sa na binanggit dito sa Acts, maaaring sila yung dahilan kung bakit tayo nandito. Yeah. Kung bakit nakarating sa atin yung salvation na binigay ng ating Panginoon. Maaaring sila ang dahilan. Maaaring isa sila sa ginamit ng Panginoon para makarating yung kaligtasan. Isipin niyo yun sa kanilang henerasyon, ilang years, 2,000 or more than 2,000 simula noon na nakarating sa atin. Yeah. So, how about tayo? Paano yung magiging future ng ibang kaluluwa? Tutuloy ba tayo tutuloy ba tayo sa kanyang salita? Tutuloy ba tayo sa pag-attend ng mga church assembly? sa ating compassion sa ating mga kapatiran, tuloy-tuloy pa rin ba? Sa ating panalangin, tutuloy ba tayo? Isipin na lang natin yung magiging future. Ano yung magiging sino ba yung nagsabi sa akin? Sabi sa akin, si Mama yata. Sabi niya sa akin, paano ka magiging legend? Ano yung matatandaan nila sa'yo sa buhay mo? Pagka namatay ka, ano yung matatandaan nila? Ikaw ba'y tutuloy sa pananampalataya mo sa Panginoon at sa paglilingkod mo sa Kanya? So, isipin natin din yun. Paano yung future generation? Diba? Isipin natin sila, kung paano sila. Minsan, naiisip natin, hindi, mag-quit na lang ako. Mag-stop na lang ako kasi parang wala namang nangyayari sa aking pagbabasa ng Kanyang salita. Wala naman akong natututunan. Kaya, minsan, mag-quit na lang ako sa Bible reading ko. Hindi ako natututo dito. Stop na lang ako sa pag-attend ng mga church services. Ganun din naman parang ako lagi yung pinapatamaan. Minsan ganun. Ayoko na rin bigay ng compassion sa iba. Parang wala namang nangyayari. Quit na lang din ako sa prayer ko. Kasi parang hindi naman sinasagot ng Panginoon. Kapatid, huwag tayong tumigil. Huwag tayong tumigil sa ginagawa natin sa Panginoon. Bakit? Sabi ng verse 47, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Hindi natin alam, baka mamaya, yung ginagawa natin pagpapatuloy na pagpapagamit sa ating Panginoon, nagiging blessing pala sa iba. Diba? Mamaya, may tumitingin pala sa ating mga kapatiran natin. Ito si kapatid na to. Tuloy-tuloy pa rin. Hindi i-stop. Hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin. Ano ba? Huwag tayo basta titigil. Tignan na lang natin sila brother Randy. Ay, wala siya dito ngayon. Si brother, yung mga nadadagdag dito. Yung mga nadadagdag dito sa church. Isipin natin na baka meron silang tinitignan na kapatiran na nagiging blessing sa kanila para magpatuloy sila. Diba? So, gawin natin maging blessing yung ating sarili, hindi lamang financially, kundi spiritually sa bawat isa sa atin. Okay? Continue steadfastly in His Word, in His assembly, in His compassion and passion. Share the Word of God. Importante yan in our prayers. So, yun lamang po ang aking preaching ngayon.